Mr. Silent Channel. Kabanata 261 hanggang 265. Lubhang nag-aatubili. 0261. Shu Lingshan. Baliw ka ba? Ibaba mo ang kutsilyo. Agad na pinagalitan ni Hangyo si Liu Mei nang makita niya ito. Su Qingzhou. Sa kabilang side ng video ay kinabahan din, Lingshan. Don't do anything stupid. They don't dare to do anything to me. That will just kill me. Maaaring hindi ka masyadong malinaw, kami ay mga profesional na sundalo, at ang aming determinasyon na mamatay ng magkasama ay hindi na isang problema kapag pumasok kami sa larangan ng digmaan. Pagkasabi niyan, hinugot ni Hangyo ang isang maikling kutsilyo mula sa kanyang baywang at iniabot ito kay Ye Fan. Mr. Ye, kahit magpakamatay si Lingshan sa harap ko, ito ay dulot ng iyong pag-aalinlangan. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi maipahinga ang kanilang mga mata. Si Ye Fan ay humihit-hit ng sigarilyo, ang kanyang mga mata ay kumurap saglit, at sinabing, mukhang si Miss Hangyo, bilang pinuno ng Zhu Linglong, ay talagang nakabalikat ng maraming pasanin at namatay sa pagsasagawa ng misyon. Kailangan mong maghiganti para sa kanila, ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng gayong mamamatay na organisasyon. Kami ay hindi isang ordinaryong mamamatay na organisasyon. Lahat kami ay magkakapatid na magkakasama sa buhay at kamatayan. Kami ay isang pamilya. Huwag mo kaming ipagkamali sa mga cold-blooded killer organization na iyon. Sabi ni Hong Yu. Tumanggo si Ye Fan, pinutol ang upos ng sigarilyo, at pagkatapos ay biglang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang maikling kutsilyo sa kamay ni Shu Lingshan. Ang kamay ni Ye Fan ay nakahawak sa talam, at hindi siya naputol ng matalim na gilid. Sa halip, madali niya itong pinisil, at narinig niya ang dalawang kalabog, at nadurog ang maikling kutsilyo. Napatingin sina Shu Lingshan at Hangyo sa talam na nahulog sa lupa dahil sa pagtataka, ang casual na kamay ni Ye Fan ay nagpakita ng nakakagulat na pagsusumikap. Itong kutsilyo, ginamit ito para patayin ako, sa tingin ko ito ay mapurol. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabing, Miss Hangyo, kung inihanda mo ang bagay na ito, gusto mo lang kunin ang buhay ko, medyo biro ito. Pinigilan ni Hangyo ang bakas ng gulat sa kanyang puso, at pilit na sinabing mahinahon, kahit na si Mr. Ye ay napakakapangyarihan, at ang iyong asawa ay nasa aming mga kamay, kung manggahas kang saktan ako, siya ay mamamatay. Pinagpag ni Ye Fan ang kanyang daliri, hindi. Miss Hangyo, nagkamali ka. Oh. Ngumisi si Hong Yu, gusto kong marinig ang higit pa tungkol dito. Kung papatayin mo ang asawa ko, hindi ito 1-for-1 na pagbabago. Papatayin ko ang lahat ng babaeng mamamatay tao mo, at yuyurikan ko ang iyong dignidad, at mararanasan ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. Ang lasa, malungkot na sabi ni Ye Fan. Naramdaman ni Hangyo na bumilis ang tibok ng puso niya sa pressure, hinawakan ng mga daliri niya ang armrest ng upuan, pumuti ang mga buko niya. Nakaramdam siya ng hindi pa nagagawang panggigipit, ang lalaking ito, higit sa sinumang nakita niya noon, ay alam kung paano pukawin ang takot sa kaibuturan ng puso ng mga tao. Ngunit ayaw niyang aminin ang pagkatalo, huminga siya ng malalim at sinabing, pusta ako, hinding-hindi ka magkakaroon ng puso na hayaang mamatay ang asawa mo, kahit na may kakayahan kang patayin kaming lahat, hindi mo pipiliin na mamuhay ng mag-isa. Natahimik si Ye Fan, tumingin siya kay Su Qingzhou sa video call, at pagkatapos ay kay Shu Lingshan, na mukhang balisa, at ngumiti. Anong tinatawa-tawa mo? Nagtaka si Hong Yu. Sinabi ni Ye Fan, Miss Hangyo, ikaw talaga. Alam mo na ikaw ay nag-aatubili, hindi ba? Nagbago ang mukha ni Hangyo, at pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang pinagsasabi mo? Bagaman ikaw ay mula sa militar, ikaw ay isang mamamatay na organisasyon pagkatapos ng lahat. Pagpatay ng isang mamamatay, at isang aksidenteng pagkamatay, iyon ang pinakamakatwirang bagay. Ngunit dahil lamang sa iyong kapatid na babae, kailangan mong manguna at lumapit sa akin para sa paghihiganti, at lumabag sa mga alituntunin na dapat sundin ng isang mamamatay na organisasyon. Ang pamamaraang ito ay hindi lahat. Makatwiran. Kung hindi ka mabibigo sa tuwing pumapatay ka ng mga tao, kung mabibigo ka, kailangan mong ipaglaban ang buhay ng lahat ng miyembro ng organisasyon upang ipaghiganti ang mga patay. Kung gayon sa tingin mo hanggang kailan ka tatagal? Paano ka talaga kikita ng sapat na pera para mabuhay? Magandang araw. Nakangiting tanong ni Ye Fan. Bahagyang lumuwag ang mga mata ni Hangyo, at ang mga salita ni Ye Fan ay parang mga matutulis na karayom, na tumutusok sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam na alam niya na ang pagsilang ni Zhu Linglong ay isang deformed product. Lahat sila ay mga sundalo sa iisang larangan ng digmaan. Sila ay isang pamilya na magkasamang nabubuhay at namamatay. Pinilit silang gumawa ng pagpatay, ngunit hindi nila mapapanood ang kanilang sariling mga tao na mamatay ng walang pakialam tulad ng mga underground killer organization na iyon. Kaya naman, bilang pinuno ng organisasyon, si Hangyo ay may matinding pressure, kailangan niyang pangalagaan ang bawat miyembro, at siya rin ang may pananagutan sa kanilang buhay. Sa ilalim ng kanyang malakas at walang awan na panlabas ay isang pagod at malungkot na puso. Nakita ni Ye Fan na nabalisa ang babae, kaya't muli siyang bumantong hininga at sinabing, sa totoo lang. Pagod na pagod ka. Nang inag ang maselang katawan ni Hong Yu, at bahagyang basa ang kanyang mga mata.
Ang eksenang ito at ang mga salitang ito ay natural na nahulog sa mga mata at tenga ni na Shu Lingshan at Chen Chen. Ang mga mata ni Shu Lingshan ay namumula at puno ng pagkakasala, habang si Chen Chen, na naka-hostage kay Su Qingzhou, ay nakasimangot, at may kaunting komplikadong kalungkutan sa kanyang mga mata. Matapos mapagtanto ni Hangyo na mali ang kanyang emosyon, mabilis siyang huminga ng malalim at nakangiting sinabi, Mr. I'm sorry, I won't be if you are shaken by your words, dapat bilasan mo at magpakamatay, kung hindi. Baka mauna ang asawa mo. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, bakit ka nagmamadali, kahit na gusto mo akong mamatay, hayaan mo akong magsaya bago ako mamatay. Mag-enjoy. Nagtataka si Hong Yu, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Ye Fan. Nagsimulang uminit ang kanyang mga mata, at huminga siya ng malalim malapit sa mukha ni Hong Yu, at sinabing, napakasimple, pumunta ka lang sa ikalawang palapag kasama ko. Pagkatapos magsalita, hindi pinansin ni Ye Fan ang nalilitong mukha ni Hong Yu, at inilagay muna ni Hangyo ang cellphone ni Hangyo, at pagkatapos ay sapilitang binuhat si Hangyo sa baywang at ipinatong ito sa kanyang mga balikat. Bulalas ni Hangyo, at hindi sinasadyang tinapik ang balikat at leeg ni Ye Fan gamit ang kanyang siko, ngunit si Ye Fan ay talagang magaspang at walang pakiramdam. Ate Hangyo, Ye Fan, anong ginagawa mo? Parehong napabulalas sina Chen Chen at Shu Lingshan, habang si Su Qingzhou ay nakakunot ang noo at nakaramdam ng masama. Alam ni Ye Fan na walang laman ang ikalawang palapag ng kafe, kaya itinulak niya si Hangyo sa isang mas malaking upuan sa sofa at inihagis ang babae sa sofa. Pagkatapos, kahit paano siya bugbugin ni Hong Yu, pagkatapos na sapilitang hawakan ang mga kamay ng babae, ang buong tao ay nadiin. Ye Fan, ano ang sinusubukan mong gawin? Bumitaw ka. Baliw ka ba? Ikaw. Beautiful Ruby, mamamatay na ako, hindi ba mas mabuting mamatay na lang pagkatapos akong pasayahin? Hindi mo rin. Gusto mo ba ako? Ang lakas ng loob mong gawin ito, mag-ingat ka na mamatay agad ang asawa mo. Hindi. Alam kong gusto mo ito, talagang pagod ka at napakahirap, ang gusto mo ay kalayaan, ito ay paglaya. Ang boses ni Ye Fan ay parang tawag ng dyablo, na lalong nagpapalinaw at nalilito sa mga mata ni Hangyo. Kabanata 0262 ang pagkabigla ni Hangyo. 0262. Napatingin si Hangyo sa lalaki sa katawan niya, naglalabas ng init ang buong katawan niya, isa siyang mature na babae, at syempre marami siyang hinanggad. Sa ilalim ng dominanteng opens iba ni Ye Fan, wala siyang panlaban, at nahulog siya ng hindi niya namalayang. Kahit si Hangyo ay hindi napansin na hindi pinatay ni Ye Fan ang video communication. Bagamat itinapon sa isang tabi ang telepono, imposibleng maitala ang lahat ng mga larawang ito, ngunit nagawa nitong may hatid ang iba't ibang boses ni Hangyo. Nang marinig ni Chen Chen, ang pumatay na humahawak kay Su Qingzhou na bihag, ang nakalilitong paghinga ni Hong Yu, ang pinuno ng kanyang pamilya, at lahat ng uri ng mga salita na nagpainit sa kanyang katawan at namumula ang kanyang mukha, ang mga mata ni Chen Chen ay basa. Sister Hangyo, bakit mo ito ginagawa? Baka nga ang sinabi ng lalaking iyon ay totoo. Bulong ni Chen Chen, at kahit ang kamay na may hawak ng punyal ay maluwag. Namula rin ang mukha ni Su Qingzhou. Bagamat hindi niya nagawa, alam niya kung ano ang ginagawa ng lalaki kay Hangyo. This goddamn guy, even using this method to force Hangyo to submit, it's because he can think of it. Bagamat galit si Su Qingzhou at hindi komportable, matalino siya at malamang na mahulaan ang pangunahing layunin ni Ye Fan para gawin ito. Imposible para kay Ye Fan na magmadaling bumalik sa Jingxiu Building upang iligtas ang kanyang sarili, at si Ye Fan ay hindi maaaring magpakamatay. Sa makatuwid, ang dapat gawin ni Ye Fan ay buwagin si Zhu Linglong mula sa loob, talunin ang mga puso ni na Hong Yu at Chen Chen, at gawing imposible para sa babaeng pumatay na pumatay. To put it bluntly, the bloody female killers are all transformed from regular soldiers, they are not crazy murderous demons, so they will not kill innocent people indiscriminately. Hanggat sila mismo ay nawala ng ideya ng paghihiganti para sa kanilang mga kapatid na babae, at nawala ang kanilang gulugod, si Red Jade, natural na hindi nila papatayin si Su Qingzhou. Ginawa ito ni Ye Fan. Natagpuan niya ang mahinang lugar sa puso ni Hangyo. Kahit gaano kalakas ang isang babae, may mga pagkakataong kailangan niya ng ligtas na kanlungan. Sa sandaling ito, si Hangyo ay pinukaw ni Ye Fan sa lahat ng uri ng sakit at hinaing sa kanyang puso. Kailangan niyang pakawalan ang kanyang pressure, at kailangan niyang kalimutan ang lahat ng mga pasanin na dinadala niya. Sa makatuwid, nang sinindihan ni Ye Fan ang kanyang apoy, agad na nag-apoy si Hangyo ng nagngangalit na apoy. Nang tumakbo si Shu Lingshan sa ikalawang palapag, sumulyap lamang siya sa nangyayari sa sofa, at agad na tumalikod, hindi nang ahas na tumingin pa. Mabilis na tumibok ang puso ni Shu Lingshan. Hindi niya inaasahan na ang commander ng kumpanya na kilala niya sa loob ng maraming taon, ang kanyang malaidolo na si Hangyo, ay magiging isang babae sa ilalim ni Ye Fan. Makalipas ang halos kalahating oras, bumangon si Ye Fan mula sa sofa, hindi nagmamadaling magsuot ng pantalon, tahimik na kumuha ng sigarilyo at sinindihan ang isa para sa kanyang sarili. Kinuha niya ang telepono, tiningnan ito, at nakitang naantala ang video, kaya binalik niya ang tingin kay Hangyo at sinabing, dapat umalis na ang pumatay mong kapatid na babae na nagngangalang Chen Chen.
Nang marinig ito, si Shu Lingshan, na nasa bakanan ng hagdanan ay biglang nagising, nagmamadali niyang tinawagan ang cellphone ni Su Qingzhou. Hindi nagtagal ay kinuha ni Su Qingzhou ang telepono at pagod na iniulat ang kanyang kapayapaan. Mr. Su ay okay. Sinabi niya na umalis si Sister Chen Chen na umiiyak, tahimik na sabi ni Shu Lingshan, habang nakatingin kay Hong Yu na nakahandusay sa sofa. Naningkit ang mga mata ni Hangyo, at unti-unti niyang nabawi ang kanyang sigla. Bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo, hinawakan ang kanyang buhok, at tahimik na umiyak. Ano ba ang ginawa ko? Paano ko sila haharapin? Tahimik na iniabot ni Ye Fan ang sigarilyo, 2 puff. Tahimik na tumangala si Hong Yu, tumingin sa usok, at pagkatapos ay kay Ye Fan, nanginginig na start, kumuha ng sigarilyo. Humigop ang babae, dahil lang sa amoy ng mababang tabako, diretso siyang nabulunan, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha, at hindi niya alam kung nabulunan ba siya ng usok o malungkot. Tinapik ni Ye Fan ang balikat ng babae, halika, ang isang grupo ng mga taong may damdamin ay hindi maaaring maging isang mamamatay tao. Sa katunayan, sa simula pa lang, ang taong kinaiinisan mo ay hindi ako, kinasusuklaman mo lang ang iyong sarili at nabigong panatilihin iyon ang buhay ng ilang magkakapatid, hindi ba? Inangat ni Hangyo ang kanyang ulo, tinitigan ang lalaki, kinagat ang kanyang mga pilak ng ngipin, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, ikaw ay demonyo. Ilabas mo ang puso ko ng ganito at kumagat ng duguan, napakasaya mo ba? Hindi ko. Hindi ko kinagat ang puso mo, sinabi ko lang sa iyo ang isang katotohanan. Kung gusto mong tunay na magsikap para sa kaligayahan para sa iyong mga kapatid na babae, dapat mong buwagin si Zhu Linglong at hayaan silang maging ordinaryong tao at mamuhay ng ordinaryong tao, sabi ni Ye Fan. Malungkot na ngumiti si Hangyo, umiling, at kumuha ng sigarilyo, sa tingin mo ba napakadali? Lahat tayo ay mga taong walang pagkakakilanlan, at walang lugar na handang kunin tayo. Kung sino man ang kumuha sa atin ay uusigin ng ilang tao. Kung hindi, sa tingin mo ba hindi namin kayang tiisin ang hirap at hindi kami magsisikap na maging mamamatay tao? Medyo natarante si Ye Fan, ano ang nangyari sa iyo? Sino ang maaaring hayaang direktang maalis ang iyong mga espesyal na puwersa, at hayaan kayong maging desperado? Ang mga mata ni Hangyo ay kumislap sa sakit at puot, ngunit umiling siya at sinabing, hindi ko na kailangang sabihin sa iyo ito, natalo ako ngayon, natalo ako ng buo, umalis ka. Pupunta ako at kakausapin ka. Humihingi ng tawad ang mga kapatid ko. Ang iyong mga kapatid na babae. Ngumiti si Ye Fan, hindi pa ba sila dumating? Nag-iba ang mukha ni Hong Yu, tapos may naramdaman siya, nagmamadali siyang nagsuot ng damit at inayos ang buhok. Sa tamang panahon, dinala ni Chen Chen ang 5 o 6 pang magiting na babaeng pumatay sa ikalawang palapag ng kafe. Nang makita ni Chen Chen si Shu Lingshan, lahat sila ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha, at nang tumingin sila kay Hangyo, lahat sila ay naluluha. Chen Chen. Ate, pasensya na, tumayo si Hangyo na may halong hiya at guilt. Sister Hangyo, ikinalulungkot namin kayo. Si Chen Chen at ilang iba pang babaeng killer ay biglang lumuhad sa lupa. Nagulat si Hangyo, nakatingin sa kanyang mga kapatid na babae, sa kawalan. Ikaw, anong problema mo? Bakit? Ako ang may gawa ng mali. Wala akong mukha na makita ka. Lumuhad doon si Chen Chen, itinaas ang kanyang ulo at sinabing, wala ni isa sa amin ang nag-isip na magtitiis ka ng labis na panggigipit para sa amin, isa kang congenital warrior, anuman ang mangyari, maaari kang maging malaya at walang pakialam sa iyong sarili. Ngunit para sa kapakanan namin, dinala mo kami sa buong mundo, ginawa mo ang iba't ibang mga gawain para sa amin, kinagat ang matigas na buto, at pinrotektahan ang aming mga kapatid na babae. Ngayon lang namin nalaman na ang puso mo ay napakapait. Ikinalulungkot namin ang lahat para sa iyo. Matapos marinig ito ay natigilan si Hangyo nang magsalita ito. Hindi niya inaasahan na siya ay, nagkanulo, sa mga kapatid na babae ni Zhu Linglong. Hindi lamang siya sinisi ng mga kapatid na ito, ngunit naunawaan din nila ang kanyang kapaitan. Tinakpan din ni Shu Lingshan ang kanyang bibig at umiyak sa tabi niya, Sister Hangyo, nakita mo ba na, sa katunayan, lahat ng tao ay walang kinalaman sa iyo, masyado mong pinipilit ang iyong sarili. Siguradong ayaw ng mga kapatid na iyon sa espiritu ng langit na ang lahat ay magsama-samang pumunta sa libingan, di ba? Ito ba? Napabuntong hininga si Hong Yu, tulala, at tumingin kay Ye Fan sa tabi niya. Gayunpaman, humihit-hit ng sigarilyo si Ye Fan at malumanay nang umiti sa kanya, paano ito, Miss Hangyo? Maaari mo bang sabihin sa akin ngayon, kung paano eksaktong nasaktan kayong mga dilag? Baka makatulong ako. Kabanata 0263 ay pamamahala. 0263. Ang mga mata ni Hangyo ay komplikado at hindi masabi, na may bahid ng pasasalamat, ang kanyang mga luha ay naging isang ngiti, Mr. Ye. Maaari mo bang isuot muna ang iyong damit? Hinawakan ni Ye Fan ang likod ng kanyang ulo na nahihiya, at nagabot ng sigarilyo kay Hong Yu, magsuot ng sarili mong damit. Medyo nakakailang sabihin, katatapos lang nila ni Hong Yu ang ng kakaibang labanan dito, at marami pa ring amoy na nagpablush sa sofa, pero isang grupo ng mga babaeng killer ang nakaupo lang ng ganito, walang nakaramdam ng hindi komportable.
Talagang nasiyahan si Yefan sa pakiramdam na ito. Noong nakaraan, kapag siya ay nasa ibang bansa, ang mga babaeng nakilala niya ay bukas din, at itinuturing ang mga gawain ng mga lalaki at babae bilang isang natural na pangangailangan, at walang sinuman ang naramdaman na kailangan itong pagtakpan. Inayos ni Hangyo ang kanyang mga damdamin, at nang makitang si Yefan ay nagtatanong sa kanya ng taos-puso, ipinaliwanag din niya ang dahilan ng bagay na iyon. Napag-alaman na ang mga espesyal na puwersa na tinawag ni Shu Lingshan at ng iba pa na wolf poison flowers ay mga matitinding bulaklak na namumulaklak sa mga hangganan ng mga disyerto at damuhan, at sila rin ang espiritu na kinakatawan ng mga purong espesyal na puwersa ng kababaihan. Gayunpaman, dahil napakakaunti ang mga babaeng sundalo, mas kaunti pa ang mga babaeng espesyal na puwersa na maaaring mapili sa lobo na may lason na bulaklak. Sa makatuwid, ang unit na ito ay unti-unting na marginalize, at ang mga superior ay nagsimulang isaalang-alang ang pagkansela ng unit na ito. Sa ganitong paraan, si Hangyo at ang iba pang babaeng sundalo na isang tuyong lobo na may lason na bulaklak ay labis na malungkot. Gustong-gusto nilang lahat ang hukbong ito, at gusto nilang maging sundalo bago sila makarating sa malupit na kapaligirang iyon. Kung madisband sila, syempre hindi nila matatanggap. Noong panahong iyon, isang tila nakagawiyang misyon ng pagkubkob at pagsugpo sa smuggling sa hangganan ang biglang natanggap ng mga nakatataas sa gitna ng pagbitay. Ang dahilan din ay nagparamdam kay Lang Duhua na sobrang irritable. Nagpapadala na pala ito ng isa pang espesyal na puwersa ng mga lalaking sundalo para tugisin sila. Tila mababa ang tingin nila sa mga babaeng sundalong ito. Nakita ng mga babaeng mandirigman ng wolf poison flower na tumatakbo ang ilang bilanggo, ngunit hindi nila ito mahabol, kaya natural na galit sila. Dagdag pa rito, lahat sila ay gustong patunayan na ang kanilang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa mga lalaking sundalo, kaya sa pamumuno ni Hangyo, pilit nilang tinugis ang mga takas na iyon. Bilang resulta, ang mga takas ay nahuli at napatay, at ang misyon ay idineklara na isang ganap na tagumpay. Naisip ko na kahit naparusahan ako sa pagsuwi sa utos ng militar, babayaran ko ito dahil sa mga merito. Gayunpaman, hindi naisip ng mga babaeng sundalo ng wolf poison flower na ang dahilan kung bakit tinawag sila ng misyon na ito na huminto sa paghabol ay dahil ang mga pag-anti na ito ay talagang may ilang mataas na antas na relasyon. Ito ay isang anak ng isang sikat na pamilya, lihim na gumagawa ng smuggling negosyo sa hangganan. Kahit na pinahiya ng batang iyon ang reputasyon ng sikat na pamilyang iyon, kung tutuusin, hindi mailantad ang kahihiyan ng pamilya, at gustong pagtakpan ng sikat na pamilyang iyon ng palihim ang pangyayaring ito. Sinong mag-aakala na ang mga taong ito na nakatakas ay nahuli lang pabalik ng wolf poison flower? Sa ganitong paraan, hindi madaling lokohin ang mga bagay, at natural na nawala ng mukha ang sikat na pamilya. Dahil sa pangyayaring ito, sinaktan nilang Duhua ang sikat na pamilyang iyon, at dahil nilabag niya ang mga regulasyon ng militar, umalis siya sa establishmento, at pinabalik ang lahat. Naisip namin na malaking bagay ang makauwi at mamuhay ng ordinaryong buhay, kaya tiniis namin ito. Kung tutusin, may malalim silang background, at hindi ito isang bagay na makakalaban namin. Ngunit hindi namin inaasahan na pagdating namin sa aming bayan, nalaman namin na ang aming impormasyon sa pagkakakilanlan ay mayroon ng maraming madilim na kasaysayan, at hindi namin alam kung sino ang nagdagdag nito sa amin. Lahat sila ay parang mga kriminal na maraming krimen, at walang seryosong kumpanya ang handang tanggapin kami. Sinabi ito ni Hangyo, at ang iba pang babaeng killer na naruroon ay puno rin ng galit. Nahihiyang sinabi ni Shu Lingshan, hindi ako pinahiran dahil sa relasyon ko sa pamilya, ngunit dahil dito. Lalo akong naawa sa mga kapatid ko. Noong panahong iyon, gusto ng pamilya ko na pakasalan ko si Zhao Chanshuan ng pamilya Zhao, at lalo akong naiinis, kaya tumakas na lang ako. Napakamot si Yefan sa kanyang buhok, narinig ko ito ngayon, ngunit hindi ko narinig. Aling sikat na pamilya? Kung ito ay isang karaniwang pamilya, sa lakas ng pamilya Shu sa Socheng, direkta kitang matutulungang ayusin ang bagay na ito. Isa ba ito sa 5 sikat na pamilya? Mapait na ngumiti si Hangyo, tama ka. Ang mga ordinaryong sikat na pamilya, na may background ng pamilya ni Lingshan, ay makakatulong sa atin na mag-rehabilitate. Ngunit, iyan ang pamilya Wang. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at walang imik na ngumiti, ang royal family ng Yuan Cheng. Tahimik na tumanggo ang isang grupo ng mga babaeng pumatay tulad ni Hong Yu at Chen Chen. Hey, si Yefan ay huminga ng malamig na hangin at may emosyong nagsabi, hindi nakakagulat, kung gayon hindi madali para sa iyo na mabuhay hanggang ngayon at bumuo ng isang dagwang linglong. Sino ang nagsabi na hindi? Kahit na mamatay tayo, malamang na ito ay isang bagay ng mga salita ng pamilya Wang, sabi ni Hong Yu na may malungkot na ngiti. Nakasandal si Yefan sa sofa na may pag-iisip sa kanyang mga mata. Ang Yuan Cheng Wang family ay isa sa 5 sikat na pamilya sa Xia Kingdom. Iniisip pa nga ng ilang tao na ang Yuan Cheng Wang family at ang Jinchong Exi family ay dapat na mas mataas kaysa sa iba pang 3 sikat na pamilya. Sa unang palapag, dahil ang kasaysayan ng kanilang dalawa ay higit sa 2,000 taong gulang. Hindi mahuhulaan ng mga tagalabas kung gaano karaming kapangyarihan ang naipon ng 2 pamilyang ito sa nakalipas na 2,000 taon, at kung gaano karaming nakakagulat na mga lihim ang nakatago sa loob ng kanilang angkan.
Karamihan sa mga anak ng pamilya Wang na nakilala nilang duhua ay mga marginal na anak lamang ng pamilya Wang. Kung sila talaga ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Wang, hindi nila magagawa ang ganitong uri ng negosyong smuggling na mapupuna, at hindi nila kayang mawala ang taong iyon. Ngunit gayunpaman, kapag ang mga nasa gilid na mga anak ng pamilyang Wang ay nasaktan, sapat na upang madaling gawin ng mga babaeng sundalo ng langduhua na hindi na makamit sa Xia Kingdom. Kaya nga, tumango si Ye Fan, at binigyan ang sarili ng isa pang sigarilyo. Bumantong hininga si Hangyo, kaya, Mr. Ye, sinabi mo na gusto mo kaming tulungan, ngunit matatanggap lang namin ang mabuting hangarin. Sa Xia, walang gaanong tao ang naglalakas loob na saktan ang pamilya Wang, at ang mga naglalakas loob na saktan ang pamilya Wang ay hindi mo kami pababayaan. Ngumiti si Ye Fan, kung gayon, ano ang gagawin mo sa hinaharap? Sabi ko, hindi bagay sa iyo ang pagiging mamamatay tao. Pagkatapos ay pupunta tayo sa ibang bansa, mag-iipon ng pera, pumunta sa ibang bansa para maghanap ng lugar kung saan walang nakakakilala sa atin, at manirahan muli. Sabi ni Hangyo. Umiling si Ye Fan, hindi ito sinaunang panahon, walang mga bansa at rehiyon sa mundo na hindi maabot ng mga koneksyon ng pamilya Wang, dapat kang manatili sa Huahay. Hihilingin ko sa aking asawa na i-recruit ka bilang mga security guard, o magbukas ng kumpanya ng seguridad. Ano? Nagulat si Hong Yu at ang iba pa, Mr. Ye, seryoso ka ba? Tiningnan sila ni Ye Fan ng kakaiba, bakit, ayaw mo bang gumawa ng security work? Suggestion lang ako. Kung hindi mo gusto, susubukan kong tingnan kung maipapakilala kita sa ibang lugar. Hindi. Hindi yun ang ibig mong sabihin, sabi ni Hong Yu, hindi ka ba natatakot na galitin ang pamilya Wang? Bagamat ang Jinxiu Group ay isang multinational listed group, sa mata ng pamilya Wang, wala iyon. Natawa si Ye Fan at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito, ang pamilya Wang ay ganap na hindi makatwiran sa bagay na ito, iginigiit nila na yusagan kayong mga babaeng mandirigma na nagbuhos ng kanilang dugo para sa bansa, ang iba ay walang pakialam. Pakialam ko. Kabanata 0264 ang plano ng Ye Fan. 0264. Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, napaluha si Hangyo, Chen Chen at ilang iba pang babaeng killer. Oo, sila ang orihinal na nagsakripisyo para sa bayan, ngunit sa huli, sila ay walang awa na inabandona dahil sa isang dude. Ang pagtaksila ng iba ay sakit at puot, ang pagtaksila ng bansa, anong sakit, walang ibang makakaramdam. Ang pag-unawa ni Ye Fan sa kanila ay nagpapasalamat at naantig kay Hangyo at sa iba pa. Mr. Ye, salamat sa iyong kabaitan. Hindi nakakagulat na ang isang malakas na babae tulad ni President Su ay handang pakasalan ka. Ikaw ay talagang isang responsableng lalaki. Gayunpaman, hindi ka namin kamag-anak, at kapag nakipagrelasyon kami sa Jinxiu Group, maaaring mas marami ang masasaktan, kaya hindi namin matatanggap ang iyong kabaitan, sabi ni Hong Yu. Huminahon din si Chen Chen at ilang iba pang babaeng killer sa gilid mula sa kanilang tononibik. Tahimik din silang umiling, alam nilang napakamakasarili nito. Sinabi ni Ye Fan na may masamang ngiti, hindi ako isang mabuting tao para sa walang kabuluhan. Hinayaan kitang sumali sa Splendid Group. Hindi lang kita binibigyan ng pera para sa wala. Kailangan mo ring bayaran ng halaga, maging ang iyong buhay. Kumunot ang noo ni Hangyo, maaaring. Ang Jinxiu Group ay kumukuha rin ng mga mamamatay tao. Haha. Hindi totoo yan, gusto ko lang bumuo ng defense force para protektahan ang kaligtasan ng asawa ko. Hindi ako nag-aalala sa karaniwang lalaking bodyguard. Babae kayong lahat, at sinanay kayo ng mga profesional na sundalo, iyon naman ang gusto ko. Pinausukan ni Ye Fan ang Simenea. Talagang pinag-isipan niya ito ng mahabang panahon, dahil kung tutuusin, isa lang siyang tao, at imposibleng protektahan si Su Qingzhou anumang oras. Si Xu Lingshan, bilang kapitan ng seguridad, ay may limitadong lakas. Kakailanganin ng oras upang mapabuti sa sapat na lakas. Hindi mahihirapan si Ye Fan kung maaari niyang hilahin ang ilan sa kanyang mga lumang subordinate mula sa ibang bansa, ngunit ang pangunahing punto ay ang mga subordinate niya ay medyo masyadong bongga. Kapag nakarating na sila sa Xia Kingdom, imposibleng isipin ng Dragon Soul na magkakaroon ng kalaban na hukbo. Pagsalakay, maaari itong gumawa ng malaking gulo. Si Su Qingzhou ay nakaranas na ng ilang krisis, at kahit na ang lahat ng malas ay nauwi sa swerte, hindi ito ang paraan upang magpatuloy sa ganito. Nadama ni Ye Fan na ang mga hamon sa hinaharap ay tiyak na palaki ng palaki, lalo na ang dalawang puwersa sa Guigo. Kung biglang tumindi ang salungatan, maaaring mahirap para kay Su Qingzhou na umiwas dito. Sa halip na mabigla sa oras na iyon, mas mabuting maghanda ng maaga. Ang bawat isa sa mga kapatid na babae ni Hangyo ay mas malakas kaysa kay Xu Lingshan, dahil si Xu Lingshan ay kabilang sa uri na may mahinang panloob na kakayahan. Si Hangyo mismo ay may cultivation level ng innate entry, si Chen Chen at ang iba pa ay mayroon ding half-step innate, acquired great perfection, at acquired great achievement. Ang mga babaeng sundalong ito, hanggat binanggit sila ni Ye Fan ng kaunti, ang kanilang lakas ay mapapabuti sa isang mas mataas na antas, na tiyak na hindi isang problema. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa hukbo at hindi makatanggap ng mas mahusay na patnubay.
Bilang karagdagan, kung itinuro sa kanila ni Yefan ang kanyang pinasimpleng mga galaw, ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay lubos na mapapabuti sa loob ng isang taon, o kahit ilang buwan mamaya. Nang marinig ni Hanggayo na gusto nilang protektahan nila si Su Qingzu, hindi niya maiwasang magulat, bagaman si President Su ang chairman ng nakalistang grupo, sapat na itong kumuha ng mga ordinaryong bodyguard. Tungkol naman sa pangangailangan natin mga kapatid. Ang tiyak na dahilan, natural na malalaman mo sa hinaharap na tiyak na hindi kita bibigyan ng trabaho at lugar na paninindigan, ni-recruit kita, nakangiting sabi ni Yefan. Si Xu Lingshan ay nasa isang komplikadong mood, ngunit siya ay naniniwala na si Yefan ay hindi isang taong dapat pag-usapan ng basta-basta, kaya't sinabi rin niya, Sister Hanggayu, ang ating Presidente Su ay gumawa ng maraming kaaway, at siya ay talagang nangangailangan ng mas mahusay na proteksyon. Ako ay nag-iisa sa Jinxu Group, at mayroon akong ekstrang enerhiya. Hindi sapat. Kung sasama ka, mas mabuti. Si Pangulong Su ay napakabait sa kanyang sariling mga tao, at hindi kailanman magiging mas kaunti ang mga kapatid na babae sa paggamot. Nag-alinlangan sandali si Hanggayo, at nagtanong, yung mula sa pamilya Wang. Kung mahanap ito ng young master, ano ang gagawin ni Mr. Ye dito? Pinitik ni Yefan ang suit at sinabing, bagaman makapangyarihan ang pamilya Wang, hindi nila tatakpan ang langit ng isang kamay, huwag kang mag-alala, hindi sila makakalapit sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Kapitan Shu, isa rin akong kamag-anak. Agad na sinabi ni Xu Lingshan, Sister Hanggayo, Sister Chen Chen, kilala mo ang strategist ng Dragon Soul, si General Xi Lin Yuan, na kaibigan ni Yefan. Ano? Biglang napabulala si Hong Yu at ang iba pa, ang tagapayo ay kaibigan ni Mr. Ye. Oo, ang pakikipag-ugnayan ko kay Zhao Chanshuan ng pamilya Zhao ay nakansela, dahil ang tagapayo ay nakatingin sa mukha ni Yefan. Halika, magsalita para sa akin, sabi ni Xu Lingshan. Si Hanggayo at ang iba pang mga babae ay tumingin muli kay Yefan ng may pagkamangha, at sa wakas ay naniwala sila na talagang kaya ni Yefan na labanan ang panggigipit ng pamilya Wang para sa kanila. Hindi banggitin ang anumang bagay, si Xi Lin Yuan ay ang iconic na kabataang henerasyon ng pamilya Xi ngayon. Kaibigan siya ni Xi Lin Yuan, hindi ba siya malapit sa pamilya Xi? Sa pamilyang Xi bilang mga kaalyado, ang pamilya Wang ay makakapagbigay lamang ng 3 puntos. Hindi sasabihin ni Yefan ang kanyang tunay na background at pagkakakilanlan, ang pagkakaroon lamang ng ganoong relasyon ay sapat na upang patunayan na totoo ang sinabi niya. Okay, kung okay lang, mga ginoo at mga ginoo, pumunta sa kumpanya, uminom ng isang tasa ng tsaa, at pag-usapan ang tungkol sa sweldo. Napangiti si Yefan ng may pag-asa. Ang lahat ng mga babaeng ito ay nagsanay ng mga pagsasanay upang makakuha ng isang magandang figure, at sila ay katangi-tangi. Bagamat ang ilan sa kanila ay may ordinaryong hitsura, ang ugali ng sundalo ay hindi karaniwan. At saka, tulad ni Hanggayo, lahat sila ay napaka-open na babae. Kung sila ay lumaki sa kumpanya sa hinaharap, at may maaaring mangyari sa kanila paminsan-minsan, napakaganda ni Yefan sa pag-iisip lamang tungkol dito. First time nila ni Hanggayo, pangalawa, pangatlong beses, it's a matter of course, can't sure, sunod-sunod pa bang magkakapatid na magagaling. Hindi naisip ni Hanggayo at ng iba pang mga babae na iniisip pa rin ni Yefan ang antas ng mga bagay na iyon. Ngayon lang nila naisip na si Yefan ay talagang isang lalaking may katarungan at kakayahan. Natural, gusto nila si Yefan. Gayunpaman, pinatay ni Yefan ang ilan sa kanilang mga kapatid na babae, bagamat hindi nakapagtataka si Yefan, kung tutuusin, sila ang unang gustong pumatay, kaya hindi makapaghintay si Yefan na mapatay ng hindi lumalaban. Pero kung tutuusin, in the short term, medyo may pimple sa puso ko. Ngunit sa katagalan, hanggat pinahihintulutan ng panukalan ni Yefan ang lahat ng iba pang nabubuhay na kapatid na babae na mamuhay sa sikat ng araw at magkaroon ng paninindigan, sila ay magiging puno ng pasasalamat kay Yefan. Pagkaalis ng grupo sa kafe, pumunta sila sa Jinxu Building, opisina ni Su Qingzu. Inayos ni Su Qingzu ang kanyang emosyon at pupunta na sana sa isang pulong nang makita niya si Yefan na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga babae. Anong problema? Nakita ni Su Qingzu sina Hanggayo at Chen Chen, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagbabantay. Ngumiti si Yefan at tiniyak, asawa, huwag kang kabahan, may ideya akong kausapin ka. Anong pinag-uusapan niyo? Ito. Medyo komplikado, hindi naman sila mali siya, sabi ni Yefan. Sanay din si Su Qingzu na makakita ng malalaking eksena, ngunit mabilis siyang kumalma. Inabot niya ang kanyang kamay at sinenyasan, dahil ito ang kaso, mangyaring umupo. Kabanata 0265 Pagdiriwang 0265. Ang mga anak na babae ni Hanggayo at Chen Chen ay unang humingi ng tawad kay Su Qingzu, at wala silang anumang puot kay Su Qingzu, ngunit nabigla sila sa ideya ng paghihiganti. Bagamat naguguluhan si Su Qingzu, wala siyang pakialam dito. Karaniwan na sa kanya ang pananakot, kidnap, pananakot at iba pa. Pagkatapos magtanong ng mabuti, napagtanto ko na talagang nagplano si Yefan na i-recruit itong mga retiradong babaeng sundalo sa kumpanya at muling ayusin ang security team.
Alam ni Su Qingzhou ang kanyang background sa Ghost Valley, at syempre naiintindihan niya ang ilan sa mga intensyon ni Ye Fan, ngunit medyo naiinggit din siya sa pamilya Wang. Sigurado ka, kakayanin mo ang usapin ng pamilya Wang. Nag-isip si Su Qingzhou saglit at tinanong si Ziyang Ye Fan. Tumango si Ye Fan, kahit anong gawin ko, hindi ko lalekuan ang asawa mo. Sumandal si Su Qingzhou sa upuan, nag-isip sandali, at sinabing, masyadong maliit ang security team, at nasa ilalim na ito ng logistics department. Kung sasali kayong lahat sa Jinxio, Hanggayo, plano kong i-upgrade ang security team sa security department. Palawakin ang negosyo ng pagsasanay sa seguridad. Dahil kasama kayo ni Ling Shan, syempre naniniwala din ako sa inyo. Mga patakaran at regulasyon lang ng kumpanya, sana ay masusunod mo pa rin ito, pagkatapos ng lahat. May mga pagkakaiba pa rin sa pagitan ng lugar ng trabaho at larangan ng digmaan. Sa pagsasalita tungkol dito, nagpakita ng pasasalamat at pananabik si Hanggayo at ang iba pang kababaihan. Salamat, Mr. Su, sa iyong tiwala, babayaran namin ito ng mga praktikal na aksyon, seryosong sabi ni Hanggayo. Detalyadong paggamot at iba pang mga isyo, tatalakayin natin ito ng detalyado bukas. May meeting ako mamaya. Wala akong sapat na oras. Hihilingin ko sa assistant Chenya na ayusin muna ang tirahan para sa iyo sa Jinxio apartment, sabi ni Su Qingzhou. Si Hanggayo at iba pang babae ay natural na walang problema. Kapag naisip nila na hindi na nila kailangang gumala sa hinaharap, sila ay kukuha ng ilang mga itim na trabaho na pumatay ng mga tao at nagnanakaw ng pera, at pakiramdam nila na ang kanilang buhay ay nagbago mula sa gabi hanggang sa araw. Hindi nagtagal at tinawag si Chenya. Bagamat nalilito si Chenya, sinunod pa rin niya ang mga tagubilin at dinala si Hanggayo at ang iba pang mga babae sa Jinxio apartment. Tuwang-tuwa din si Shu Lingshan at sumama sa kanya. Tiningnan ni Ye Fan ang masayang tingin ng isang grupo ng mga babae, at may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pumunta siya sa mesa at sinabi kay Su Qingzhou, asawa, pananagutan ko ang pagsasanay sa kanila upang patuloy silang maging mas malakas at maprotektahan ka. Mas may kumpiyansa. Talagang kinuha mo sila para lang sa kaligtasan ko. Kinaikit ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, at may malamig, matalim na liwanag sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang ilong at awkward na ngumiti, kung gayon. Ano pa ang maaaring dahilan? Siyempre para sa iyong asawa. Si Hong Yume ba? Biglang binago ni Su Qingzhou ang kanyang mga salita. Kagandahan. Sinagot ni Ye Fan ang hindi malay, ngunit nang matapos siyang magsalita, napagtanto niyang nahulog siya sa isang bitag. Oo nga, sa mga mata ni Su Qingzhou, may bakas ng pangungutya at pang-aalipusta. Ito. Asawa, hindi ito ang iniisip ko, gustong ipaliwanag ni Ye Fan. Ano bang iniisip ko? Alam mo ba yun? Makitid na tanong ni Su Qingzhou. Si Ye Fan ay awkward na ngumiti. Oo, si Su Qingzhou ay hindi masyadong nagsalita. Let me tell you, although I don't know how you lived abroad before, or how you get along with women. Wala akong pakialam sa mga maliliit na bagay mo, pero mas mabuting bigyan mo ng pansin ang impluensya sa kumpanya. Kung gusto mong guluhin ang mga relasyong ito ng lalaki-babae, mas mabuting huwag kang magdulot ng gulo, kung hindi. Ang pasensya ko ay may kabuluhan. Malamig na tiningnan siya ni Su Qingzhou. Sa sandaling naisip niya na nakita ng lalaking ito si Hanggayo sa unang pagkakataon, dinala niya ito sa isang sofa at gumawa ng masama sa araw. Iniisip niya kung hindi niya naintindihan ang lalaking ito, at ang mga magagandang damdamin na nabuo niya noon ay pareho pa rin. Isa ba itong ilusyon? Si Su Qingzhou ay labis na nagkakasalungatan sa kanyang puso. Alam niya na imposible para kay Ye Fan na huwag hawakan ng ibang babae, dahil wala siyang balak na pigilan siya noon, at pumayag si Ye Fan na makasama ng ibang babae. Ngunit ngayon, kapag naiisip niya ang mga bagay na ito, nakakaramdam siya ng mali at galit, at huli na ang lahat para pagsisihan ito, ngunit ayaw niyang maging masyadong malinaw, kaya maaari na lamang siyang magpanggap na walang pakialam at hayaan ang lalaki na magpapansin. Sinong mag-aakala na pulala ng pulala si Ye Fan? Kung magkakaganito, ilang babae ang masasaktan niya. Si Ye Fan ay nagmamadaling tumango bilang pagsang-ayon, at lumabas ng opisina na may ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga iniisip ay iba kay Su Qingzhou. Nang naisip ito ni Ye Fan, binalaan siya ni Su Qingzhou na wala itong kinalaman sa ibang mga babae, ngunit hindi siya maaaring gumawa ng gulo. Halimbawa, kung siya ay may mga anak, siya ay ganap na hindi pinapayagan. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na ang isang matandang driver na tulad niya ay hinding-hindi tatalikuran ang kanyang sasakyan, kaya masaya siyang bumalik sa opisina para maglaro. Sa hapon, sa pagpupulong ng mga shareholder ng Splendid Group, tinanggihan ni Su Qingzhou ang lahat ng opinyon at ginawang Vice President ng Marketing si Feng Yueying, at nagbigay ng ilang bahagi, ganap na naging isa sa mga pangunahing executive ng kumpanya. Sa katunayan, habang ang mga matatanda ay isa-isang inalis ni Su Qingzhou, walang sinuman sa shareholders meeting ang nang-ahas na tanungin ang desisyon ni Su Qingzhou. Higit pa rito, namumukod tangi ang pagganap ni Feng Yueying, maliban na siya ay bata pa at walang karanasan, tila walang dahilan upang pigilan siya sa pag-akyat sa posisyon. Kasabay nito, iminungkahi din ni Su Qingzhou ang promosyon ng security team sa security department. Isa itong isyu na kinasasangkutan ng kaligtasan ni Su Qingzhou at ng kanyang mga executive.
Walang sinuman mula sa iba pang mga shareholder ang nang-ahas na magtaas ng anumang pagtutol, at ang ilan ay nag-isip na dapat ay matagal na itong natapos. Sa ganitong paraan, kinabukasan, nakipag-ayos si Su Qingzhou kay Hang Guo at sa iba pang kababaihan. Sina Hang Guo, Xu Lingshan, at Chen Chen ay nagsilbi bilang pinuno ng Departamento ng Seguridad at dalawang deputy head ayon sa pagkakabanggit. Makatuwiran na ang lakas ni Xu Lingshan ang pinakamababa sa mga babaeng ito, ngunit kung tutusin, mas nauunawaan ni Xu Lingshan ang pang-araw-araw na tuntunin ng kumpanya, kaya mas angkop na maging responsable sa ilang araw-araw na gawain ng Departamento ng Seguridad. Si Wu Yan, na pinalaya mula sa pamilya ng Sun, ay sumali rin sa koponan. Bagamat kinasusuklaman pa rin niya si Ye Fan, marami siyang naisip pagkatapos na maliwanagan. Nadama niya pa rin na ang kinabukasan ng natitirang mga kapatid na babae ay mas mahalaga. Alam din ni Ye Fan na napakahirap na pagkatiwalaan siya ng mga babaeng mandirigmang ito ng 100% sa maikling panahon, at wala siyang pakialam doon, basta't tapat sila kay Su Qingzhou. Noong hapong iyon, sinimulan ni Ye Fan na turuan ang mga babaeng mandirigma na ito ng mga pinasimpleng paggalaw na nilikha niya. Bagamat inisip ng mga babaeng security guard na masyadong kakaiba ang mga galaw, sapat na ang lakas ni Ye Fan para mabigla sila, kaya seryoso silang nag-practice. Sa simula ng pagsasanay, napagtanto nila na ang intensity ng aksyon na ito ay hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito lamang napagtanto ng mga batang babae ang kapangyarihan ng hanay ng mga galaw na ito, at ang kanilang paghanga kay Ye Fan ay naging mas malinaw. Sa gabi, sa mungkahi ni Hang Guo, si Ye Fan at isang grupo ng mga babaeng security guard mula sa bagong hinirang na Jinxiu Group ay pumunta sa isang bar upang uminom at ipagdiwang ang simula ng isang bagong buhay. Matapos balutin ang buong maliit na bar, kumanta at uminom ang mahigit 20 babaeng security guard habang tumatawa na may luha sa mga mata. Umupo si Ye Fan sa sofa na may hawak na bote ng Jack Daniels at uminom ng mag-isa. Nang makitang paparating si Hang Guoling na, natural niyang itinulak ang kanyang kwitan at umupo sa kondongan nito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.